calzone, fresh pasta, and then sisingitan namin ng fresh Mickey para may ano kayo, alternative. Minsan pagka wala kayong magkasabay, gagawa lang kayo ng fresh Mickey. So, ganun. And then, at the same time, gagawa din tayo ng focaccia. Yung authentic na focaccia, no? Yan. So, ready na ba kayo? So, taga saan po kayo, ma'am? Bacolod lang. So, may mga taga Iloilo po dito. Iloilo. Cebu. Kaya, San Carlos. Sino yung mga Bisaya speaking? Yan, sige. Para alam ko kasi hindi ako magaling mag-Tagalog. Pero, yan nga. I'll do my best no, para maintindihan. Yung iba kasi nga nag-attend sila ng mga last session. So, I'll introduce the meat, the 4 basic ingredients sa paggawa ng tinapay. So, there are 4 basic ingredients no, na gagawa natin as tinapay. Kasi nga, flour, water, yeast, and salt can produce bread. So, kung nakikita nyo, wala siyang sugar and wala siyang oil. So, pwede tayo makagawa ng tinapay with these 4 ingredients. Yan. So, may mga tinatawag naman tayong mga optional ingredients. Yan yung mga sugar, fats and oils, eggs, milk, yan. That's for nutrition, mga ganun. So, ito lang, mag-focus tayo dito for basic ingredients ng ano natin, ng bread natin. Yan. So, first, discuss ko yung flour. So, ang flour natin has 2 types. Meron tayong hard wheat flour at saka soft wheat flour. So, sino familiar sa inyo? First class flour. First class flour, familiar naman lahat, no? So, first class flour is the hard wheat flour. So, nanggaling siya sa hard wheat or sa trigo na hard. Yan. And then, yung third class natin is the soft wheat flour. So, nanggaling siya sa soft wheat. So, the difference is the protein content. So, i-discuss natin isa-isa, no? So, halimbawa, this is the hard wheat flour natin. So, yung pinakaputi na part ng hard wheat flour natin is the all-purpose flour. Kaya medyo mahal si all-purpose, no? Kasi nga, only 10% part, no? Nung extraction natin, 8% sa total wheat yung na-extract namin na all-purpose. So, maliit lang talaga. Kaya mas mahal siya. So, remember we have the hard and the soft wheat. Sa hard wheat, doon natin yung extract si all-purpose at saka si first class. And then for the third class, doon naman natin yung extract si third class at saka si cake flour. Yan. So, okay? So, for the first class, no? Si first class is applicable siya dun sa mga loaf bread, pandesal, mga ganon. So, loaf bread, pandesal, all types of bread. So, si third class naman, pwede mo naman siyang gawing tinapay, pero not like first class talaga ng, ano siya, absorbent talaga siya sa water. Kasi nga si third class naman, has, little amount of, gluten, protein content, unlike sa first class natin. Ayan. So, ito lang yung mga ano niya, no? So, the kernel of wheat. So, we have the bran. Ito po siya. Yung sa labas. And then the sperm. And the sperm po, ito po siya, yung puti. This is, dito po natin yung extract si flour. So, dito po natin yung extract si first class, and then si all-purpose, yung pinakaputing part. Yan. So, we also have the germ. Yan, minsan yan, ginagamit natin yan sa feeds. Sa feeds natin ginagamit yung mga byproduct ng feed natin. So, yun yung extract natin si flour, and then yung mga basura niya, ginagamit namin sa feed sa perito. So, kung mapapansin nyo is most of the nutrients are found in bran and germ. Kasi nga, nandun lahat yung nutrients. So, kung napapansin nyo mga baboy, sobrang taba yung mga baka. So, yeah. So, sa flour naman natin, provide structure si flour. So, yun yung role niya, no, sa bread natin. So, si flour kasi natin, may kita natin yung protein dyan. So, protein or the gluten. So, we have the gliadin and the glutenin. So, pagka nag-mix tayo mamaya ng flour, pakikita ko sa inyo yung napo-form niya ng gluten. So, stretchable na siya. So, kailangan kasi natin yun for sa paggawa ng pizza. Kasi nga, hindi natin ma-achieve yung mga irregular holes na yun pagka hindi siya fully developed yung pizza natin. And same
pagka gumagawa tayo ng baguette at saka sourdough, same lang din yun. So, kailangan fully develop yung dough natin while we're mixing. Next. So, properly developed dough has the right balance of elasticity, extensibility, and a good gas retaining ability. So, meaning, yung properly developed dough natin, kaya niyang mag-retain ng gas na pinoproduce ng yeast and the sugar. Ang yeast and the sugar, nagpo-produce kasi yun ng gases or the carbon dioxide, yun yung nagpapalsa ng bread natin. So, pagka hindi fully develop yung dough natin, ang tendency nun, lumalabas yung gases. Kaya matagal umalsa yung breads natin. Minsan, kasi pagka gumagawa kayo sa bahay ninyo, no? Minsan ba gumagawa kayo sa bahay ninyo ng bread na manumano lang, masa. So, pag manumano kasi, hindi natin although, kaya naman natin, no, na papinuhin or fully develop yung dough natin. Pero, iba talaga yung pagka ginagamitan natin ng mixer. Kasi nga mas mabilis yung mixing nito. At saka, ma-properly developed dough talaga natin siya. So, results to bread with good volume, good crumb structure, grain, and texture. So, yun. So, kailangan, when we mix later, makikita ko rin sa inyo, no, kung anong timing sa paggawa ng dough pa lang. So, the same lang yung procedure natin sa paggawa ng pizza and then the focaccia. The difference is the proofing. The proofing or the resting natin. So, ito po yung mga types of flour na ipinili ko. So, ang gagamitin natin ngayon is the Sun Moon Star, which is the premium type na hard flour namin. So, remember we have the hard and the soft wheat. This is only the hard flour selection. So, meron tayong Sun Moon Star, ito yung gagamitin natin mamaya. Sa Sun Moon Star, it has 12.5% of protein content. So, it means mas absorbent siya sa water. Kung mapapansin nyo, yung ibang flour dito has 11.0% of protein content. Yung iba is 11.5. Yung iba is 12.0. So, sa Sun Moon Star lang talaga yung mas mataas yung protein content. Kaya, bagay siya talaga for the pizza and focaccia. And then for the mga breads natin. Kasi nga, mas na-maximize natin to yung water absorption nito pagka mataas yung protein content. Okay? Question po? Okay lang. So, si Sun Moon Star is suitable for loaf bread, French bread, sweet bun, noodle, pandesal, and all types of bread. Even the pizza, pwede siya. So, we also have the Glowing Sun. Si Glowing Sun, hindi na siya available sa Bacolod. Ang available sa Bacolod is the Sun Moon Star and Petit-Cap. In some other areas, available naman to si Sunshine o si Glowing Sun. So, kung mapapansin nyo, si Petit-Cap naman has 11.0% yung protein content na mas mataas pa rin sa Sun Moon. So, mas mataas yung water na ibibigay natin sa kanya compared kay Petit-Cap. So, the more water kasi na nilalagay natin sa dough natin, the more yield ang lalabas. So, mas maraming putol tayo doon. Ito yung mga pinapay. Next. So, ito naman po yung soft flour namin na available sa Bacolod. We have the Gold Star and then the Mega Star. Kung napapansin nyo, difference nila is the protein content. Ang protein content dito is only 9.25%. So, hindi siya applicable dun sa mga loaf bread, pandesal. Okay siya sa mga cookie, cracker, biscuit, yan. Pwede siya. Pero not sa mga Pwede siyang panghalo Like, kung gusto niyo may short bite yung ninyo, yung mga bread niyo, pwede niyo siyang halo. Like, example, in 1 kilo, pwede tayong gumamit ng 600 grams of Sun Moon Star and 400 grams of Gold Star or Mega Star. Kasi nga, bakit? Kasi nga, natin, para makatipid tayo dun sa expenses, no? Kasi nga, mas mahal si first class eh. If 100% first class yung gamitin natin, mas mahal yung bread natin. So,
Hindi ko naman siya tawag dito, in-encourage na maghalo kayo no, sa mga breads niyo. Pero pagka nagtitipid kayo, and there are types of breads din naman kasi na hinahaluan ng third class. So, may gusto araw sa Bacolod? Yes, ma'am. Available po siya sa Bacolod. So, mabibili natin siya sa, either, dito lang, may kasama dito. Mega. Meron po sa CMC, kung familiar kayo, CMC, tsaka sa La Filipina. So, ito bagay po siya sa cookie, cracker, biscuit, all types of pastry. Ito po siya sa third class. And then, we have the all-purpose flour. Ito, medyo may kamahalan lang siya, no? Kasi nga, as I mentioned earlier, only 8% yung extract namin sa trigo. Kaya, pakunti lang talaga. So, mas mahal. Kaya, every December, nagagawa to eh. So, kung nag-bake kayo, ang regular kayo nag-bake, nagagawa ng all-purpose. Kaya, better mag-forecast kayo, no? Ahead of time. Kasi nga, kakaubusan din isa. Kamahal. So we also have the specialty flour. So si specialty flour namin, meron kaming whole wheat flour, noodle flour, siopaw flour. So si whole wheat flour naman, kung napapansin nyo, yung protein content nito is 13.0%. So mas mataas siya compared sa Mustar. So anong gagawin natin? So halimbawa, pagka gumagawa kayo ng loaf bread na whole wheat, ang gagawin natin, haluan natin siya ng all-purpose. Haluan natin ng all-purpose. Yan yung technique dyan. Kasi pagka 100% na whole wheat yung gagamitin natin, ano yun? Matigas. Tsaka medyo rough yung finish niya. Pero may mga tao naman kasi na prefer nila yung mga ganong texture ng bread, no? Pero sa mga Pilipino kasi sa atin, gusto natin medyo soft. Even the whole wheat, no? Gusto natin medyo soft. So, yan. So, ang ginagawa ko, personally, hinahalo ko siya sa all-purpose. So, ang ratio ko nito is the same, 60-40 din. 600 grams of all-purpose, 600 grams of whole wheat, and then 400 grams of all-purpose. Para mas softer finish niya. Sige lang, gagawa tayo ng GC, no? And then, isi-send ko din yung recipes natin. Yung mga slides. Sige. And then for the siopaw flour naman, ito, may available din yan. By order lang kasi ito. So, and also we have the silver 168 noodle flour. So, this is, ano siya talaga, specialized siya for noodle. Pwede siya sa pansit kabagan, pansit canton, pansit ambag, fresh Mickey, and lumi. Yan po yung ginagamitan ng silver 168. So, kung nagpapala kayo ng also magnegosyo ng lumpiaan, pwede rin si Silver 168. Nakita nyo na ba yung paggawa ng lumpia? Actually. Yan, nakita nyo. So, yun. Mano-mano kasi yan sa atin. Pero may mga lumpia naman na makina na yung gamit. Pero sanay kasi yung mga mga tawag din sa kanila taplaker eh. Mga taga-taplak na haluin nila ng manuman. Malinis naman yan. Next. So, tapos na tayo sa flour, no? May question tayo sa flour, sa function ng flour natin. So, recap lang, no? Yung function ng flour natin is for the structure. For the structure lang siya. And then, ang next natin is ang water. So, explain natin kung anong function ng water sa sa dough natin. So, si water is for the hydration, gluten formation, yan, mag-activate yung yeast natin because of the water. Pag hinala natin si yeast at saka si flour, put water, mag-activate yung yeast. And then, start gelatinization, and then, also, para sa akin, hindi siya minor function, no? Ano siya? Major function siya to help control the temperature of the dough. Kasi nga, when we mix later, di ba, pag napapansin nyo, pag nag-mix kayo ng dough, sa mga mixer ninyo, minute yung dough. So, anong ginagamit natin water doon? Cold water, di ba? Just to maintain the temperature. Hindi ba? Kasi pag lukewarm water, yung ginamit mo, kasi nga, napapanood namin sa YouTube, no?
tinutunaw natin yung yeast sa lukewarm water, especially the instant yeast. Hindi po yun, hindi po yun visible. Kasi nga, hindi ma'am, promise, activate yan. Kasi nga, there are types of yeast ma'am. Meron tayong instant yeast, active dry, and then fresh yeast. So, usually kasi ginagamit natin is instant dry na, di ba? Instant dry, ginagamit natin. So, instant dry, diretso na siya dun sa dry ingredients natin. No need na tunawin sa tubig kasi nga, pag tinuna natin sa tubig, mag-activate na siya eh. So, sayang yung niya. So, ganun siya. Pagka active dry naman, yon, pwede natin siyang tunawin sa lukewarm water. Yeah. Lukewarm water natin yan. Active dry, yung mga medyo malalaking granules. Si active dry naman, pwede siya sa mga frozen dough, mga ganun. Frozen dough. So, fresh cheese. Yes, si fresh cheese, pwede naman siyang i-direct sa water, pwede naman siyang tunawin sa lukewarm water. So, dati kasi, when I was working abroad, ginagamit talaga namin fresh cheese, yung bloke-bloke ba? So, yun. Namin siya, kumukuha kami ng doon, fresh cheese, and then sprinkle namin doon sa dough namin. Yun, basta instant dry, huwag nang tunawin sa water kasi sayang yung activity ng yeast natin. Hindi pwede tunawin yan. Ha? Yan. Anong hindi pwedeng tunawin sa tubig? Ang sa mga bakery, ma'am, usually pagka mass production, ginagamit na nila permis, is instant dry. Instant dry. So, si ma'am, may bakery ka ma'am, di ba? So, instant dry na ginagamit. No need nga tunawin siya sa water. No need. Ama na siya. So, when we mix the dough, ang mixer ga-create siya friction, which means kung ga-create siya frictions, init ang dough Hingabunggo-bunggo siya sa So, kung nagabunggo-bunggo siya, init na siya. So, to avoid yung pag-init ng dough natin, kasi hindi maganda yun eh. Pagkakuha mo sa dough mo, mainit from mixer, hindi maganda yun. So, kailangan i-maintain natin yung temperature nun. So, we use the ice cold water or the ice cubes. So, part of water and then the ice cubes, mix natin. Yan ang ilalagay natin sa dough natin. Just to help control the temperature. At saka, pagka gumagawa kami kasi dati ng pizza, hindi namin inubos lahat ng water. Bakit? Kasi nga, may tendency kasi na paiba-iba kasi yung flour na minsan na ginagamit natin. Tsaka paiba-iba din yung quality. Hindi natin sure. So, huwag muna natin ilahat yung water, tirahan natin konti, para doon natin ilagay din sa huli. And also, makakatulong din po yan sa pag-control ng temperature ng dough. Yan. Kasi minsan, pagka nag-mix kayo ng dough ninyo sa mixer, napapansin nyo, sobrang sobrang lagkit, at saka hirap linisin ang mixer natin. Yun po yung dahilan. So, pagka cold yung dough nyo kasi, mas hindi siya agad-agad na loosen na. So, yun yung na-notice ko rin. May personal experience na. Yan. Ito naman, ang yeast. So, ano po yung function ng yeast natin? So, si yeast natin is for leavening or pumpansa. So, there are types of yeast. Mention kanina ni ma'am, meron tayong fresh yeast or the self-rising yeast, active dry yeast, and then the instant dry yeast. Ito na po yung usual na ginagamit natin is the instant dry yeast. Saka may sample ako eh. Actually, may expiration date siya. Kailangan lang i-follow to. And then, pagka nag-store kasi tayo ng yeast, hindi siya basta-basta na ilipat natin siya sa container, and then lagyan na ng takip, lagyan natin dyan. Minsan kasi may tendency na mamatay siya. So, yung better na storage ito is i-clip lang natin gano'n, lagyan natin ng ipit, lagyan natin sa chiller or sa freezer. Yun ang the best na pag-store nito. Okay. Yes, ma'am, may extend siya. Tapos, pagka
minsan kasi tayo mga home baker na iba, hindi irregular yung production ng bread. Minsan hindi naubos agad yung yeast. So, ginagawa natin, kailangan lang, ipit natin, lagay natin sa chiller. Okay? Para maano. Yan. So, yan po. So, putting yeast, flour, water, mag-aalsa po ba si bread natin without sugar? May bread nyo, isang cup ng yeast. Sige. Question lang. Putting flour, water, Yes. yeast. Oh. Mag-aalsa si... Yes. Yes, tama po. Kasi nga, si flour natin is may sugar na siya. Sugar. So yun yung food ng yeast natin. So, yun nga po na-explain ko kanina, no? Si yeast natin, yung sugar, produces carbon dioxide, tama? Yun yung nagpapalsa ng bread natin. So, paano natin matatrap yun? Kailangan fully develop yung dough natin para hindi siya lulusot. So, ang tendency kasi pagka underdevelop yung dough natin, pagka gano'n natin, nabubutas pa. Minsan, lulusot yun. Lulusot yung kaya nahihirapan tayo magpalsa. Ang tendency noon, matigas yung bread. Matigas, saka yun yung tendency. Hindi siya soft, hindi siya fully proof. So yun yes ma'am. If frozen yung yeast, does it extend the expiry date? Yes ma'am. Like how long? Pag nasa frozen siya, siguro it will extend siguro mga up to 5 months. Ay, not really 6 months. Pero dapat naka-open siya or... Pag naka-open, i-clip mo na siya sa freezer. Ako nang practice naman before. We don't store yeast dun sa room temperature kasi nga may tendency na namamatay so pag hindi natin gagamitin. Pero pagka ginagamit nyo naman everyday, okay lang. Pinaka-extend ang use na yeast 2 years. Kasi yung yeast na to, production date niya is 2023. So may expire siya ng 2025. So 2 years. Follow nyo lang yung kasi nga sila mas nakakaalam. Ako naman, ginagamit ko lang siya, then ang practice ko yun, and feeling ko mas effective yun for me. So, sinustore ko talaga siya sa freezer. Kasi yun din yung turo ng chef ko that. So hindi pwede bara-bara. Kasi nga, kailangan pagka nag-ano kayo ng bread making, kailangan mag-invest kayo ng mga digital weighing scale. Yun yung ko talaga na recommend ko sa inyo. Huwag yung mano-mano, yung ginaganon pa. Huwag yun, kasi nga hindi consistent minsan. Yan kasi, pag nilagay mo yung dough, and even the bakery ingredients, makakapture nyo talaga yung tamang timbang. So, yun, huwag lang yung mano-mano. Para consistent, also para maging consistent yung finished product natin lagi. Hindi, like for example, today, nagawa tayo ng bread, malambot. Tapos, kinabukasan, the next day, gagawa ng bread, matigas. Parang kailangan, kasi pagka gumagawa tayo ng bread, kailangan consistent pa. Consistent tayo. Kaya nagtitimbang tayo lagi. Consistent yung lasa, yung texture, and even yung laki, yung volume ng bread natin. So, hindi lang kasi na nagtimbang kayo ng sakto, okay na yon. Hindi, tinitignan din natin yung timing sa paggawa ng tinapay, and even the pizza. Kaya na-achieve natin yung mga ganong consistency na So, si salt, again, parang siya, parang semento siya yung nag-hold. So, oven spring, pag walang salt, bagsak. Tinapay natin. Oven spring, pagka sakto yung salt, si salt yung mag-hold doon sa volume na yun. Yan, hindi siya bagsak. Okay? Yan lang naman. Tsaka, provides an enhanced flavor, salt. So, yun. Next. Ito, optional ingredients naman, sugar. So, ginagamitan natin ng brown sugar, white sugar. So, sa recipe natin ngayon, pizza dough, wala siyang sugar. Walang sugar ito You can put honey, pero sugar kasi, mas mabilis si yeast mag-alsa So, at saka tatamis yung dough natin pagka nilagyan ng sugar. Parang hindi na authentic yung dating niya. So, dati kasi, ma-share ko lang, when you make the dough, di ba, naglalagay tayo ng tubig sa dough natin. Yung tubig na ginagamit namin sa dough namin is the infused water. Yung mga balat ng
balat ng apple, balat ng orange. Yan. Hinipo namin sa jar yun, tapos nilagyan namin tubig. Yun na yung ginagamit namin tubig sa dough namin. So, mas maganda yung mga regular holes na ginagawa niya because of the enzymes ng fruit. And then at the same time, mas fruity yung flavor ng dough namin. So, ngayon, hindi tayo gamit nun. So, yun ako lang sa inyo. Sinare ko lang sa inyo, baka i-venture nyo sunod ba. Ngayon, ano lang, regular water na gagamitin natin. Okay? Yan, super. Kaya pagka gumawa kayo ng mga breads na savory types, tsaka mga pandesal, loaf bread, yan, gagamit tayo ng sugar. Para, ang sugar kasi, yung function nito, siya din yung nagpapamoist, tsaka nagpapalambot na bread natin. So, the more sugar yung dough natin, more softer. Mas softer yung natin, yung bread natin. Okay? Kaya kung mapapansin nyo yung mga baguette, sourdough, matitigas, no? Kasi nga walang sugar yan eh. Walang sugar yan. So, if you put sugar sa baguette naman, yung finish nun, pagka ang baguette na may sugar, ano yan, malambot yung, ano niya, yung skin niya on top. Hindi na siya crusty. Kasi because of the sugar. Sugar kasi nagpapalambot eh. Nagpapamoist ng tinapay. Ayan. Ano na to? Presentation lang to na caramelization saka Maillard reaction. Kasi nga ito yung nagpapapula sa bread natin. When we put sugar, like protein plus sugar, if na ano siya sa heat, it will create color, flavor, and aroma sa mga baked bread natin. Yan lang siya. Simple presentation lang siya. Yan. Oil. Gagamit din tayo ng oil, no? Oil and fats. So, fats and oils, no? So, sample ng fat, solid type, no? Meron tayo si butter, shortening, lard, margarine. All of this, same lang function niya sa bread natin. Ang function nito is nagpapalambot, lubrication, tsaka siya yung sa-seal doon sa wet and dry ingredients natin. So, the more fat na nilagay natin sa bread natin, the softer. Kung napapansin niyo yung mga bread talk, na bread talk, mga French baker, yung mga soft breads, mataas yung fat nun. Mataas yung fat. And even the donuts. Mataas yung fat nun, tsaka mataas yung sugar. Kaya malambot. Yan. Pagka nagpaplano kayo, no, na mag-venture dun sa mga ganong types of bread, tsaka may session naman ako na savory types, baka gusto nyo rin sunod, mag-attend, para at least dagdag kaalaman sa inyo. So, yun. Ngayon, gagamitan natin ngayon ang recipe natin ng olive oil. Kasi nga, hindi tayo gagamit ng mga regular oil kasi nga may aftertaste yun, mapait. So, ang difference lang ng butter, shortening, lard, margarine is the flavor. Pagka gumamit tayo ng butter dun sa bread natin, for sure masarap yun kasi nga mas mahal si butter, mas creamier. Yan. Si shortening naman, bland lang talaga to. Parang oil lang to na nag-solidify. Shortening. Kasi nga vegetable origin din siya. Si lard, pork fat origin. Kung naalala nyo, yung tawag dito, yung hopia baboy. Yung hopia baboy kasi, ginagamit doon is lard sa dough niya. Kaya, mas flaky siya, mas flavorful. Ngayon kasi hindi na siya masyadong available sa market eh. Nawawala na siya. Pero masarap talaga siya eh pagka ginamit natin sa bread. Si lard. Ang difference lang ito is, ito si shortening is vegetable origin. Si lard naman is pork fat. Yan. Margarine. Margarine is vegetable origin din siya. So, example naman ng mga oil. Palm oil, coconut oil. The same lang din po yung function nito. Butter and oil. Same lang po yan. Lubricant at saka pampalambot po ng bread natin. So, for the cakes naman, I use corn oil, no? Instead of using coconut oil or palm oil. Kasi nga, when I use corn oil dun sa bread, sa cakes ko, hindi siya tumitigas. Even sa chiller. While pag ginamit mo siya ng coconut oil, minsan yung tendency nun,
tumitigas siya when we chill the cake, tumitigas siya. Kaya mas prefer ko talagang gamitan si corn oil sa mga cakes. Especially dun sa mga choco moist cake, mga ganun. So corn oil or sunflower oil yung ginagamit. Para ma-maintain natin yung moistness ng cake. So, minsan gumagamit din tayo ng eggs no, sa mga breads natin. Pero sa recipe na to, sa pizza, hindi tayo gagamit ng egg. So kung mapapansin nyo, yung recipes natin, only flour, yeast, water, salt, and oil. That's it. Yan yung pizza natin na authentic. Kung napapansin nyo yung ganong setup ng recipe, ano siya, hindi siya ganun kamahal, diba? Yung mahalan doon is the topping. So pag nagawa niyo ng maayos yung dough ninyo, yung thinking kasi ng iba, baka ang lambot ng ng pizza dough, baka nilagyan nila ng itlog at saka sugar. Hindi po. Sa process po yun. Hindi po yun dahil sa itlog at saka sugar. Sa process po. Papakita natin mamaya. Kailangan mo master niya. Bago kayong malis dito sa room na to, kailangan mo master niya yung pizza dough. Okay? And ang pizza dough na to, ito rin yung parang identical din sa ginagamit namin recipe sa abroad. Hindi ko lang mention yung pangalan ng restaurant, pero ito yung ginagamit namin. So, alagaan niyo yung recipe. Ha? So, si eggs naman, ang function nito is softness din. And then browning effect dun sa bread natin. Kasi minsan nagbabanya tayo ng before we bake, nag-egg wash tayo, no? And then, for nutrition, flavor, and naturally more emulsifier din si bread natin. Si egg natin. And then, kasi nyo may bread improver tayo. Pero sa recipe na to, hindi tayo gagamit nun. In some recipes, pero sa focaccia gagamit tayo kasi nga kailangan natin na mas volume kasi sa focaccia, unlike the pizza natin na flat lang. So, kailangan natin ng konting tulong pa dun sa volume ng bread. Kaya gamit tayo. So, bread improver naman, yung function nito is, marami kasing types of bread improver. Meron tayong bread improver for the volume, bread improver for the softness, bread improver for the shelf life. Yun. So, meron din namang bread improver na all-in-one. Yan. So, hindi na kayo. Pero, ang ginagamit ko talaga is the all-in-one na lang. Para may shelf life pa na extension. Yan. Stimulate and promote yeast gas production, aid gas retention, improves dough consistency and machinability. Yan. Enhance eating qualities and extended shelf life. Yan. Pero since gamit tayo ng polish ngayon, sa pizza natin, hindi na natin kailangan ng bread improver. So less na yun sa cost natin, sa pizza dough mismo. So, very less na talaga yung yung recipe niya, hindi siya ganoon ka-komplikado. Going back lang sa yeast, may ibang yeast pala na like high sugar tolerance. May yeast naman na for like this one, mga pizza na low to no sugar na mga recipe. So, meaning ng high tolerance na sugar na yeast is pwede nyo gamitin sa mga like mga soft breads. Okay, may mga savory bread, merong ibang savory bread na kailangan ng mataas na sugar. So more than 180 grams per kilo. So kasi pag yung gagamitin niyo is the yeast na hindi siya high sugar tolerance, yung mangyayari dyan is masyadong mahina yung tubo niya. So make sure lang if you buy a yeast sa stores, nakalagay yan sa harap na high sugar tolerance. Okay, kung siya limited ka lang to mga siguro 150 siya, 150 grams per kilo. There are yeast naman na high sugar, saka hindi siya capable for low sugar. So, very din yun. Like ito, si Morifan. Si Morifan naman, ang sugar dapat nito is nasa 130 to 150 grams per kilo. May mga yeast kasi na gano'n na hindi siya alsa agad pagka nasobrahan ka ng sugar. Mamatay siya.
Kasi hindi niya kaya. So, kailangan, ano din kayo magpili ng yeast niyo. What is the best brand, sir? Dito na share nga dapat dito. Sa brand naman, kailangan tingnan natin yung ano. Saka, mas ano din, may mga page naman sila sa ano sa website. Titingnan niyo doon kung okay ba siya sa high sugar o ano. Pero usually po tinitinda naman ng chefs and bakers yan ano naman siya, capable naman siya dun sa mga range ng sugar na required. Ito, pwede siya. Maganda to. Hindi mo. Next. Ito, akin ako lang. I-discuss ko lang methods of baking. Yan. Methods of baking. Gumagawa tayo ng mga savory types. Yung mga pandesal, loaf bread, ano pa ba? Cheese bread, Spanish bread. Yan, no time daw yung tawag doon. Kasi nga dire-diretso. Explain ko lang further, no? Mixing. After mixing, kunin natin yung dough. Cut na natin yon. After cutting, shaping, paalsa, and then bake. Yan yung no time dough. While yung straight dough method natin, di ba, from mixing, kunin natin yung dough, and then we rest. May rest. Yan yung difference nila. May rest siya na 1 to 3 hours. Minimum. Bakit nagre-rest? Because kailangan din na, to create more flavor and aroma dun sa bread natin. At the same time, ilusan natin yung gluten niya para mas mabilis siyang i-shaking. And then mas ano kasi siya mas masarap siya pagka pinerment natin yung bread natin. Unlike sa dire-diretso. And then we also have the sponge and dough method. Ito yung gagawin natin ngayon. So gagawa tayo ng sponge nito. Yung sponge na tawag dito sa recipe natin is the Polish. Kung napapansin nyo sa recipe ninyo, may nakalagay dyan ng Polish. Yan yung sponge natin. So gagawa tayo niyan and then we rest it for minimum of 2 to 4 hours. Pero mas maganda overnight. Pero yung Polish natin, pwede mo na siyang gamitin after 2 hours. Pwede na siya. So yung difference na pagka nag-overnight na tayo ng Polish, mas masarap siya, mas mabango, mas maasig. Parang starter na siya ba. So after making the Polish or the sponge, we mix it dun sa regular dough natin. Yung Polish na yon, yung roll na dun is to create the irregular rolls. At saka crusty on top ng pizza natin and then soft inside. Yan na yung nagdadala talaga sa pizza natin. Yung Polish. So dati, when you make the Polish, ang tubig na ginagamit namin sa Polish is tawag ito yung tubig na nilagyan ng mga fruits doon. Infused water. Sourdough, yan. Mga sponge and dough method yan. And then, for the mixing, so kailangan na natin ma-achieve to sa mixing. Very simple lang, no? Kailangan natin ma-achieve to. So, ang tawag dito is the window pane test. Pag stretch natin yung dough natin, hindi siya napuputas. That's the time na pwede na siyang kunin from the mixer. So, pagka napuputas siya, that means, hindi pa siya ready. Kailangan niyo pa ng more time sa mixing. Tsaka pagka sobrang lagkit niya na gano'n, overmixing na yun. So, kailangan, when we stretch the dough, pliable pa siya, tsaka hindi siya napuputas. Yung parang, sample to. Parang plastic balloon. Parang plastic na siya, balloon. Bawal nung sabi na may bata. Yung parang plastic balloon na. Pero sa if you get recipes from the internet, so lang yan siya, if they say na 20 minutes mixing time, plus or minus, you have to check. Okay, it's not 20 minutes and then kunin nyo na, tapos na kayo. You have to do the window pane para sure. So kailangan when we mix the dough, kailangan tingnan din natin, hawakan natin yung dough, as much as possible, check natin talaga siya, pag time. Hawakan natin, check natin yung temperature kung mainit o hindi. So, yun. So, kailangan na pag nag-mix tayo, hindi natin mo overmix, ha? Kasi pagka na-overmix na siya, wala na yun.
Either pwede pa naman, pag na-overbake siya, pwede mo naman siyang itago, and then gawin mo na siyang sponge. Ano iba lang, overbake siya na eh. Maano siya, sir? Malusaw na ba? Magalusaw na siya, sa basa na siya. Gusto niyo matry ka lang overbake style? Musik. Yes. So, ako yung sa initial proofing. Sorry, kayo lang ba? Ang initial proofing, ito yung ginagamit natin for the polish. Initial proofing na sa polish. So, nakikita nyo. Yan. Ito, ginagawa niya is the polish. So, nakikita nyo yung mga irregular folds na siya. Nabubuo. Yan. So, 2 to 4 hours yung ano natin. Pero mas ma-recommend ko na i-overnight nyo. Kung susunod, kung gusto nyo gumawa ng mas masarap, overnight nyo. Pero okay na yun, 2 to 4 hours na polish. Pwede na yun. 2 to 4 hours. Yes, pwede na. Ang ano kasi, ang sponge kasi tinatawag nila is binubuhay mo kasi yan. Pag, ano, there are sponge na ano na they call it in ano lavadora. So ang iba 5 years, 7 years. Ganun siya. So pakainin mo siya, kuha ka naman doon, pakain naman. So binubuhay nila. So if you're familiar with sponge, ang sardo, ganun siya. Yung sardo, minimix yung ano yung iba years na o ano na sponge lang. Ang polish is shortened lang na ano na para makagawa ka ng ano ng diba medyo may maasim ba na aroma. Kaya yung iba sabi nila bakit daw yung dati na mga pandesal, yung mga tugon pang ginagamit masarap daw kasi they're using sponge. Yes, tama po yun. Kasi yung mga, ano talaga, traditional na pandesal talaga dati. Ganun eh. Sabi ng tatay ko. Kasi hindi pa alam po yun. Pero may natikman kaming ano eh, pandesalan dati. Kasi nag-rota kami sa Pilmico. Nag-rota kami. Umikot kami sa mga areas. So, may natikman yung mga pandesal na gano'n. Yung gawa nila is authentic pa rin. Traditional way ko. Masarap talaga. So ito lang, ito lang yung parang method na so yung tinatawag tayo yung cake up no? So dividing, rounding, ito may kailangan din natin matuto nito, rounding yung gawin natin. So ito yung pinaka-basic talaga na kailangan yung matutunan sa bread baking. And then intermediate proofing, molding. So molding, like pagka gumagawa tayo ng ano, loaf bread natin, kailangan pag nag-mold tayo ng loaf bread natin, kailangan masikip yun. Kasi nga pagka medyo maluwang yung pagka-mold natin doon, minsan natin tendency nun, ano siya, parang mag-curve, may curved lines on the sides mo. So kailangan, ano siya, hugot. And then for the panning, yun yung paglalagay natin sa panning. Minsan kasi may tinatawag tayo yung loaf bread na regular na panning natin sa loaf bread is only the straight plug. Straight plug lang yun. Pagka gusto mo naman ng mas matibay na loaf bread na walang curved sides, gano'n. May napapansin ko yung mga loaf bread na, di ba square yan, gano'n, tapos may curve, gano'n. Yan. Yun, ano siya, straight plug lang yun. Pagka gusto nyo maiwasan yung mga gano'ng curved sides, kailangan nyo mag-side panning. Di ba naka-straight plug na yun? Ika-cut nyo siya into 4. After that, i-combine nyo and then i-combine nyo again. I-lag mo na. Tapos ilagay nyo sa panning. And then pansa. Kasi mas matibay siya. Yung alsa niya kasi is pa ganun. Hindi yung pa ganun. So, mas matibay talaga yung nakasayang panning. Yan. And then, final proofing. So, paano natin malalaman if final proof na yung or fully proof na yung bread natin? So, may tinatawag kasi kami na tayo na finger indentation test. Yun yung tinuturo, yun yung pinipinch natin yung dough. Pagka nag-iwan kasi ng dent yon, meaning nun, ready na siya na isala. Kasi nga, na-maximize na yung proofing niya. So, may mga tinapay naman na hindi natin kailangan fully proof. Like yung nabato, star bread, yung mga, basta may mga matitigas na bread. So,
no need na final fully proof siya. So, ang tawag doon is salubong. Salubungin mo yung or sugata sa sugata. Ito naman, applicable lang siya dun sa mga buns, pandesal, Spanish bread, even the focaccia. Yan. So pagka nag-iwan siya ng dent sa time, pwede na siyang isala. Okay? And then for the baking naman, ito, this is for the bread only, 140 to 180 degrees Fahrenheit. Yan, or 60 to 82 degrees Celsius, magdadalatinizes yung starch na. Pero, yung baking temperature talaga ng mga loaf bread, ng buns, pandesal, mga gano'n is nasa 170 to 180 degrees Celsius. Okay? Sa pizza naman natin, sa pizza kasi natin, kailangan natin ng mainit talaga kasi nga, biglaan kasi yung luto ng pizza, hindi pwede na matagal siya sa oven. Kasi hindi na natin ma-achieve yung crispiness on top at saka soft inside pagka matagal siya sa oven. Mangyayari kasi pagka hindi masyadong mainit yung oven natin, tapos nilagay natin yung pizza, mangyayari parang bread type na siya na parang sobrang tigas niya na. Yung idea kasi na temperature for the pizza is 250 to 300 degrees Celsius. So, in a matter of minute, luto na agad yung pizza natin. So, ganoon siya kabilis, dapat tutuin. Hindi pwede na parehas ng buns natin kasi yung pagka sinunod natin yung 170 to 180 degrees Celsius, titigas yung pizza natin. Hindi na siya ganoon ka-authentic. Nakikita nyo mamaya, i-try natin kung saan mas prefer ninyo. Okay, next. Okay, thank you. So, yun na naman. So, before tayo Then, Glaze. a little bit of flour. polish lang polish lang. Dahil? Ayan ma. 300 nga. Tulo ka. Utang sa tray, utang sa tray. Wait lang. Water. Din salt. No need ng salt ha? Ano? Karoon pa ng salt. Karoon. 300 grams ng water. Amonin 300 grams. Mix it. Gani. Huwag nyo munang, huwag nyo munang pakialaman yung other ingredients ha. Only the polish. I-prepare natin. Okay. Polish muna. So, it cover na siya. Sa polish, wala overmixing. Pwede maka-overmix man or dapat? Sa polish, lightly mix lang. Lightly mix. Yan. As long as Dahan-dahan yan, ma-incorporate ang dahan-dahan. wet and dry ingredients. Slowly yan. Over, and then... Pati mga egg, slowly. Ano bang butang na sa talong para mag-clear? Then we clear the table ha. So i-separate na. That's for ano? Oo, para basta. So tapos na lahat sa polish, no? Sa polish, tapos na lahat. Sige, cover mo na yan, ma'am. Okay na yan, ma'am. Cover mo na sa plastic. We have the fresh pasta, no? Sige lang, tapusin mo natin sila. So kita niya ako lahat. Ayaw. Kailangan mo naman, ito mo naman. Yan, yung mga ingredients natin, napakasimple lang talaga. Only egg,
salt, and water. That's it. And then yung flour natin. Ayan. Tapos it. Okay na? So for the pasta, ma'am, lahat ng flour, for the pasta flour, may mga names yan may mga labels yan. Ayan. Ilagay na natin sa table. Ganun. And then, lagyan natin siya ng well. Gitna. And then we put the salt. Tapos, eggs. Eggs yan. Lagay mo egg. Lagay ka na ng egg. Ikot ka doon. Ikot ka doon. Go, 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 go. Careful ha. Huwag yung crust. I-assist ka ni ate. Sige. Basta importante may well sa gitna. Sige, huwag mo masyado. Hindi ako yung... Basi ang crust. Basi ang pati shell madalaya. Oh. And then, mix ng Dahan-dahan. Huwag mo na ilagay yung tubig, ha? Huwag mo na ilagay yung tubig. Yung tubig po natin is 35 grams, plus and minus. May tendency po na nadagdag tayo, may tendency na mabawas tayo. Kaya hindi po na natin lalagay yung salt. Ay, yung water. Tunawin nyo yung itlog, i-mix lang. Go. Try mo. Salt, and then the egg. Tapos mix natin ganun. Dandahan lang po. Hanggang sa magbuo na po yung egg, nasa time pwede na natin siya putasan sa gilid. Follow nyo lang po yung ginagawa ko. Huwag mo na ilagay yung tubig, ha? Yan. Pagka nag-solidify na po yung egg, nasa time, pwede na natin ihalo yung flour. So, masahin na po natin siya. Yes. Layo kasi hindi ako. So, huwag po kayo matakot magkamay kasi nagugas naman po kayo ng kamay. So, malinis naman po yung mga kamay. Tapos po, pagka na, ano na siya, pwede na po natin ilagay yung water. Pagka nabuo na siya. Then we put the water on top. 35 grams lang po ito. Pero tandaan na po, wag po yung lahat muna. Okay. Titingnan po muna natin yung yung texture ng dough natin. Kung sobra na siya sa tubig, hindi pa. Kailangan po siya. Hindi na siguro. Huwag yung doon po. Ikot ka doon. Pabutan ka rin tubig yun. Water. No need po. Kasi pagka may egg yellow, yung dating mo ng pasta parang artificial color. Parang gano'n, parang hindi na siya authentic. Butter lang. Yan. Wait lang. Ang egg yellow pang fresh meat. So may tendency po na dadagdagan ng water, ha? So ang nakalagay po sa recipe natin is 35 grams plus minus. Okay? Ano lang, slowly lang ang water. Slowly lang ang water. Hindi pa ginagawas. Konti lang. Ano lang po, ano para hindi siya Just need ka lang ga. slowly lang ang water. So, Huwag baka ilahat mo kasi. Huwag lahat na konti lang. So, water, slowly lang ang water. Plus, minus. Kung masunod sa recipe, mix mo na basa. Huwag lahat na. Okay, may brand mo, chef and bakers, mapapagka, Grams. kung kapakal ka sa Changi, kung kapakal ka ng brand.
Sabi sa point natin. Like, example, ang motor, may bracket. So, kailangan mo sa akin, ha? Okay, press. Press mo. Use your ano. Go. Go, Kian. Go. Go, go. Yan. Malabanta na mo. Yung consistency, texture niya. Okay na siya. So while resting, ang aton nga pasta, nag-develop pa ng yung gluten. So mas galusin ang yung gluten, mas hapos siya i-sheeter. So, ilang tawa na ito na lang tao? Nakatapos sa tinlo. So, ito nga, unta siya, no? Into 4. Tapos, dusting. Dustan ay dust. And then, iset ang aton nga sheeter sa pinakadamol yung nga Number 4. nga ano nga mo niya. Oo, basta Size. damol, nga size. Number 1 ang gamot. Press. Diyo ko bigakit mo mo ay bigaan siya. And then Number 1. okay. Sisi siya. So sa pinakadamo na nay. So Mark, ano na siya, pagka nalapad na, then you fold. Fold. Then again. So ang idea is kailangan natin ng series of folding kasi para mas matibay yung pasta natin. Hindi siya madaling maputol ba? Pagka kinain natin, hindi siya madaling ano. Kasi pagka ano, sagi yan eh. Sagi yung pasta mo. Parang lumi. Parang ano. So for the pasta kasi kailangan natin al dente ito eh. Especially pagka Italian pasta. So since ano lang to, mano-mano, kailangan lang talaga ano. May mga ano naman eh, may mga sheeter naman na makina. So mag-start muna tayo dito para at least. Shopee may araman ng electric eh. Kung gusto niyo. And then last. As long as ma-form siya. And then last. Okay. So wala siyang wala siyang counting talaga ng folding As long as ano siya, when you cut the pasta, parang ano na siya ba, mamuha na siya. Parang wala na siyang butas in between. Hindi na siya halo. Ready na siya. So, adjust ka ng panipis ng panipis. So titingnan mo doon ang roller niya. Pagka panipis na siya ng panipis. May number yan. May number, oh yes. Dustin nyo muna. So, then panipis ka ng panipis. Hanggang number
number 3 lang tayo sa nipis niya. Ito na yung last natin. Manipis. Ganyan pala ginagawa, no? Advan. Iyan mo naman. Basta na. Noodle. And then, i-attach na natin to. First like ano, Play-Doh. Namin flavor. Nalaro mo. Kaya masarap yung fresh pasta talaga kasi mahirap gawin. Pero, ano, additional ano to sa inyo, di ba? Bukas ko ito. Wow. Ang tausyam. Well, ko nilagay na ano, flour, tapos silay sa ano, Itaw siyam na siya. sa tray, bago ituin. Hindi na nasa sa fresh pan. Yan. So, yan po siya. Wow. Lagyan na natin ng ano. Kansip na. Tapos, So, ganito po siya kanipis ha. So, pagka ano kayo, twist lang. tapos Tapos, lagay sa tray. lagay sa tray, separate. So, that's one serving. One serving. Ang flour para hindi siya magdikit. Hindi siya magdikit. Mamaya pa kasi natin lutuin ito pagka. Kaya, proceed na tayo. So, okay na? Kaya nyo, kaya? So, ganito siya. Kaya ang ano naman, ang fresh making is oil ang ginabutang. Sige, go. Sige, sige. Lagyan mo rin yan. Paano malaman? Siyempre, hindi malabot. Hindi siya malabot ang Ang dirat sa gilid. dapat ang mula ng lakso bigyan mo. Try ko rin. Hindi na, hindi kapos. Kapos. Kaya mo yan. Try nyo para maka-experience ko Kapos, diba? ang pasta making. Gala. Nipisan nyo muna ma'am. Damulan nyo muna, damulan. Damulan. So, sige, hawakan mo. Sige daw, try daw. Kapitan lang din, iligin nyo lang. And then, Chip, dapat ba lutuin agad? Or hindi ma'am, no need. No need ma'am. Pagka, later na lang. Ito ma'am, pagka fresh pasta talaga, lifespan niya 1 to 2 days lang. 1 to 2 days. ilalagay natin sa Expired na na yun. 1 to 2 days. Ito chill lang.
Chiller. No need freezer kasi pagka nilagay mo sa freezer yan, mababasa. Nalalaglag. Ginabutan lang ng oil tapos bago sa plastic. Put flour. Pero kasi Ibis yan, nasa niya, hindi. Nakita ko na siya nga. Yan. pero Sila naman yan ang Basta medyo, huwag mong yan o. Ganon. Kasi mag-close siya, mag-tapik. Ano na siya? Loose na siya, loose. Ganyan. Ganyan, oh. Apat na. Tara. Ay, kasi kasi ko rin ba? Ano yung taton? Balik. Kamu naman naman ako. Last. okay lang maski ano. Ano bakal mo na si Bampo ano ah? Electric. Oh, mas dili ka po. Pero kapay. Kapit talaga. Putangian na Hey, if ano, grabe ko sure. Last na couple. 20 minutes lang daw ito matapos. Pwede na niya, no? Wala pa. Wala. Sige, ako. And then, after that, cut nyo na. and then kung pinakalit yung bako, away to ilagay kinatawag na guys na very careful. Last one. Owned by Wala nang darating. Sige na. Hindi na puso mo. Tahan. Hindi na kayo. Pag i-fold, isa pag yun na lang kayo isa. Yun na lang isa. Isa na lang. Kaya mo. Kasi best ka puro ay. Sa number 5 ka puro. Tipis-tipis na to. Amo na siya number 1 ako. Zero na yun. I-fold mo. Next number. Number 2. Ang tinda. Hindi sa akin. Ay, tapos na, kasi ng Sige lang kayo kung hindi nyo tapos. Kami naman. Tapos kami lang. Ay, sorry, I don't know. Okay, you hold it, and then you make it roll it. Come on, roll it. Okay. Then fold. Sila tsura sa Okay, again. Okay, kami na po. Similar din sila. Kasi na, sa nagtungan. English lang. Hindi na. Ibig sabihin, makabilang ko na niya, trainees na. Okay, sana.
Okay, go to the number 3. Okay. Siya talo din sa abot ko. Okay, come on. Okay, one more time. Okay, another one. Okay, come on. Come on, make it harder. One more time. Then, gas mo siya. May chef niya guro. Basta ang pinaka-request niya, ano ah? One more. Yeah. Yeah. Kung may manok naman. Then, ano mo siya? Kung mo siya. Wala. Number 3 naman. Kung mo siya. Steady lang eh. One more. Go. Go lang ka. Very good. Sige, puto. Hindi siya kasi hindi. English? Mayo, sa mga doon sa ako, yung mga... And then, ano mo na? Pinner. Pinaka-pin. Good job. Good job. Number 3. Pinaka-pin ang pinakapunta. Number 3. 1? Number 1 lang. Tako, big na siyang number 1. Number 3, sir. Yung pinaka-pin lang, tao mo lang diyo. Sige, dog mo siya. Sige, game. Kaya nyo na? Last. Number 5. Game. Minute wise. Last year. Sige, yan mo. Goal. Okay, that mo na ka. Okay. Sige, go. Very good. Yan, ikaw, ipa muna ako, miss. Sandra yung ano? May isa pa na ka, no? Pasta maker. Watch ka. Go there, oh, para alam mo. Here yan, para kita. So, ang pasta, ano lang siya? Isil mo siya. Sa ganun siya mga ito. You know. So, alam na ako magluto ako pasta nyo diya. Kasi
So depende, kung pasta nyo, medyo double, are luto na siya. Hindi na matter of 1 minute lang siguro. 1 minute. So, una tayo is galing Look. We go there. with the white wine. So medyo ma-flambe kita, halongan ako ba si Mike? I go forward. Butter, Leo, butter with butter. May ara sa init. Init, no? Hindi. Ano butter with? Kaya na siya. Wala na siya siya. Garlic ka na. Siya ba sa tagay ni Glad ang gamit na po. Ayaw, dyan sa tasaga. Nasa ano eh, kutsara? Ha? Kutsara? Kutsara? Basta ba tangan at tangan? Kung mapanapa, naman ba niyo? Tapos ladle, dumi ko ladle para sa ano? Ano? Ladle ba? Spatula. Saka ka lang pasta water, no? Para maluto ka. Kaya kinanglan mga breaking Nylon siya. Migo? So, ang sauce nila is only the pasta water. Wait, nagabutang sa any other, no? Pasta water, butter, salt, pepper, pre. Sorry, nalipat ko magbutang. Salt, pepper. Buhay ko sa dapat. So, ipa-open ta lang, no? So, kung makita ninyo, only pasta water and butter. Muna natin na... Salt, pepper. Ibutan na lang sa bowl para muna na yung kokwa na lang. Oo, butan sa kamay ng bowl lang. Ano lang, 1 minute. 1 minute. Oh, 1 minute naman. Dasin lang. Basta, hindi lang damol-damol. Ang pinakanipis na, muna sa 1 minute. Iba yan yung wait ka lang 1 minute. Ito na. Oh, sa chiller. Pero only ano lang sa 2 to 3 days. Maximum yan. Ay, ano na. Ang plate to make na square as dalong. So pagka medyo ano pa siya, kulang pa, tama mo lang pasta water. Pasta water lang yan. Mabuta lang ito dilado lang. Para creamy, ano siya po. Saucy ba? Saucy ba? So pagka nag-plate na ta, action ta lang. And then, unahon ta ang pasta. So very fresh niya ang ating ano. Tanda na size. Ito ang mag-isbat. Mapostan, di ba? Then ang next natin is the authentic na carbonara. Hindi kita magamit cream. Bale, ang gamito natin is only egg yolk. Egg yolk. So pwede man top natin with parmesan. And then so ano na, first nga pasta. Then ang second natin is the Ano nang halan siya? linguine,
fettuccine alla vongole. Bonggali. Abe ko, bongalicious. Bongali, yan eh. So pwede nyo i-try ha. Next na Bongali. lang. Meg, pwede ko ka ano, Meg, sa ano? Sa egg yolk lang. Ito ka, oh. Egg yolks. Isa maliit. Dahil sa kaladel, Meg nga dalong. Lalong nga ladel for soup. Kumiro. pasta. Pwede carbonara mo yun. Sa carbonara naman, egg yolk. Only egg yolk kag ano lang. So, first is bacon. Sinala ng bacon na to, ni crispy na to. Wala na mantika ah. Kaya mamantika na sa. Dito tayo lang. So, no. Mas namin ni kung pancetta bacon. Ganito nila. Mas ano sa, mas marami. So, ipaano lang natin. Supladel, leog supladel. So, very important ang ato ni bacon. Needs ko na siya crispy. Saan lang kayo pa kay kadugay kadugay crispy. Halong lang mo ha, magluto ako ng pasta. So pwede man wala bacon ha. So kung makita nyo, may mga bilin-bilin na sa tapik na siya. Okay lang na siya. Kung magbutang ka mo pasta water, madula na siya. Mas mayo nga ma-render yung pot ng bacon before to mag-put sa pasta water. Ma-extract lang yung flavor. Malo siya. And then, ay may ano ta? Kutsara ba? Di ko kutsara. Kutsara pa gini? Kutsara. Carbonara. And then, egg yolk lang. Tapos, mix. And then, finish sa ating pasta. Egg yolk lang. Tama na lang naman. I-mix na lang, no? Mera. Tapos, unahon ta siya, hindi ta siya pag-ibutang direkta sa ano, kaya maluto niya siyang egg yolk. Mas-crumble niya siya, no? So, kuhaon ta na yung pasta na to. Imon ta is, Tanta na yan itong pasta. With pasta water, no? Gamay pa ako sa pasta water. Then, so, dapat constant ang inyong pagbutang sa pasta water kaya dasig na siya magmalang.
kinanglan, saucy. Masamit ng saucy. And then, turn off the heat. Tapos, itang natin yan. Natin na ito. Ayun, mix lang. So kung dry pa siya, pwede man another pasta water. Usually kami wala na kami gibutang salt. Pepper na lang. So you can put more parmesan. Wala na siya free. Tama na to. Only egg yolk or parmesan cheese. Usually yung ginagamit na Mondelez na... Wala, yung mga ketchup ano. Tinuata na yung table ta with the flour, no? Not necessarily, nga kaya tinlo naman yung table ta, no? Kapag kuha ko na Pwede hindi ka yan. possible na na mag-isip sa atin yung pizza. So there are, isa may mga recipe kung may kakabilin, muna ko na siya using the flour. Punta na siya. And then, tama na siya. So pag nag-antos kita sa pizza, tulog din ito na para kung itong pizza, and tatlo, 1, Yeah, 1, 2, 3. tatlo. Then, yeah, 1, 2, 3. So medyo may spear na siya. So ang imota, paunta na eh. Pwede natin ito na. And then, lagyan natin ng konting plastic. Pinapag natin yung pizza. Tapos, then stretch. So kailangan ano lang pag kayo ng pizza, kailangan wag gentle lang yung kamay natin. Kasi nga Gentle. it takes siguro 10 pizza para mamaster nyo itong ganito. So kailangan dahan-dahan lang. Kasi pag nabutasan tayo ng pizza, dyan sa medyo mahirap siyang linisan. Ganun. So pagka may butas kasi didikit yan, tapos masusunog, tapos yung ilalim ng mga pizza natin, puro sunog na yun. Automatic yun. So, ganun. So ang gagawin natin ngayon is the margarita, pepperoni, and itong tuna na may spinach. Wala ka na eh. So, pizza sauce, kontian na. Kasi pagka masyadong marami, sagi din yung ilalim. So, lagay natin ito. And then cheese. Ang cheese hindi masyadong marami. Kunti lang. Kasi nga, pagka sobrang cheesy din naman ng pizza, hindi naman siya masarap. Nakakaumay din naman. So, observe para later. Pagkaroon mo na gawin na. And then, kukunin natin siya using this. So, dito siya. Lagyan natin ng konting flour to. Tapos, huwag natin iligid ko na lang. And then, i-place natin dito to. Tapos, angat konti yung pizza. Ganun. Tapos, ayusin natin dito yan.
Or gusto nyo, lagyan natin ng konting olive oil para ibang level. Uy, block! Level. Patay. Tapos. Hila. Dami nun ah. May tissue ka dyan eh. Wala na yung gusto Ano? why not ah? Ayan na. Yun na. Kaya ko yung dito. Hila. Gawatan. Gawatan na. Worry, yan. Sa akin na lang yan, share. Share na lang. Wala pala para maggawa pizza. Ginaw na. Mas namin Galing no. Iba yung hands-on no. I think reason why tulubos kasi may parang liit-liit dito. Kasi natanggal pala no. Dito muna natin lagay kasi dito, nasusunog agad yung taas. So, dito muna. Yung dito, ang ilalim. Yun, may oil. Huwag na lang to, so lumidikit na siya because of the oil. So, next na lang, gawa tayo ulit. So, lagyan ulit natin, oh. Yan, pagka gumawa kasi tayo ng pizza, kailangan medyo messy yan eh. Yan, so ganyan, again. Yan. Tapos kunin natin to. Then, stretch natin. Kaya mag-stretch siya. Dahan-dahan. So, nakuha nyo, ganun lang stretch. Using your dito sa knuckles natin. Ganun ba? So, iwasan na natin ang butas sa pizza. Pati di ba butas? Alright? Sauce. Una sauce and then cheese. Tingnan mo yan. Cheese next. Not too much cheese. Then pepperoni. So, ito, papatikim natin ito sa inyo. Legit na to? Mati lang. Off. Tapos, again, angat natin ito konti. Konti. Then, pasok. Tapos, spread na natin konti. Yes. Ito kasi yan, boss. Naalala ko dati, when I was working abroad, hindi ako pinapagamit ng chef ko ng lang yung rolling pin. Bawal sa amin yun eh, bawal. So, bawal kang gumamit doon, bawal kang gumamit ng rolling pin for pizza. Kasi, nawawala yung mga air pockets inside. Which is, yun yung nagpapasarap sa pizza. Kaya pagka later, pagka nag-stretch tayo ng pizza, yun yung iingatan natin talaga. Kasi yun yung tawag dito, sikreto ng pizza talaga. Malambot siya, then crusty on the outside, but soft inside. Bawal pa yung rolling pin. Pwede naman kung gusto mo lang naman na pwede naman pero kung gusto mo kasi pero hindi siya masarap. Wala, i-twist natin ikot-ikot kasi pagka stay lang ganon, sunog siya agad. Ilang minutes yan, chef? Dito ma'am, ano siya medyo mahaba pa maliit yung Magamit na po. Oo. Pag-work na nakita ko yung
Hindi, bilog ko sa Kailangan ano, medyo may burn effect dun sa ilalim niya. Kasi pagka wala, hindi siya crispy yung ilalim. Anong temperature niya? Ano siya ma'am? Sa 300. 300 to lang. Lahat 300. yung panag yung kung naman sa bilog. Hindi na itang lutuan ng pizza sa bahay. Pero huwag ka mag-request ng pizza agad-agad. So, bukas man ewan pizza. Pwede to. Ah, Or ano, pre-bake, pwede to. Pero pagka fresh pizza, ito kasi ilalim yung ano niya eh, yung init. Sa itaas hindi siya may. Ito naman, grabe yung init sa itaas. Kaya iba yung init siya talaga. So, ano lang. I-cook siya. Oo. Half-cook mo na tapos yan ang mag-order na ito. Yes, ma'am. Dito ko siya pinipili sa kapila. maisa na na. Kasi, tingnan mo, yung taas niya hindi pa luto. Pero, yung ilalim niya, medyo brown na luto. Pero, dito ko siya pinipili. 300. Ito yung, ano sa oven na pwede try sa oven, yung taas niya hindi pa. Depende sa Ito mabilis lang to. Matter of, ano lang to? Siguro gusto tayo. Plastic naman ito mga plastic na yan. Tapos lagay mo sa tubig. Luto na? Tapos may brush naman ito. Oo, kain ka. Kainin mo yan. silikon or ano? Wala. Brush na lang. Ano siya siya? Olive. Olive oil. Ayun. Tada! Greta. So next na gawin natin is the is yung white sauce. White sauce naman. So ganun pa rin yung process ha. Yung skin na medyo makinis, sa taas muna. Then press 1, 2, 3. Then, again. Balik tayo natin. 1, 2, 3. Ganun. Tapos, kunin natin itong flour na to. So, huwag kayong maraming flour. Medyo messy siya. Okay lang yan. Tapos ganun. Stretch natin. Stretch natin lang. Yan, tapos na. 1 minute, tapos yung pizza. So, kung gusto nyo, i-stretch nyo pa. Lakihan nyo pa. Then, white sauce. Ito pa yan. Ito, white sauce naman. Paano gawin yung white sauce? How to make white sauce. How to make white sauce? I-send ko na lang sa group chat natin yung mixture ng white sauce natin. Actually, ano lang siya, butter, milk, nor chicken cubes, saka fresh milk, yun lang. Yun lang. Okay, yung bisipit pa. Sige, i-try nyo po. I-try nyo yung pizza. Gawa ka na pizza. Gawa ka na ng pizza mo yan. Gawa ka na pizza mo. Tendency nun, compacted na yung dough. Wala na yung mga herba. So kailangan, ingatan natin ito. Yung wala mga ganyan.
Huwag masyadong lagyan ng pulsa. Chill lang, chill niya. Bawal galing ko dahil. Kasi okay, init eh. Okay na lang, no? Ang galing. You spread it lang ga. Don't stick it. You spread widely. You spread it. Diyan tayo na.